Yan na naman sigurang. Ay, nakakaawa. Tayo nga mga sariwa, nilalangaw pa eh. Hoy, bruha! Ako bang pinariringgan mo? Kung hindi ako naging reyna sa lugar na yan ng ilang taon, ay matagal na nagsarayan at wala kayong napasukan. Che! Sa susunod, bago kayo magdadadada dyan, tumingin muna kayo sa salamin at eksaminin yung pagmumukha nyo. Di pa kayo mapalangka ng natupi. Brando, tulungan niyo na ako. Kailangan ko lang pera. Huling matrikulan ko ngayon ako. Alam mo kasi, Rosa, medyo matumal ngayon ang negosyo eh. Kasi, kuwan, may pumasok man o maligaw, ang gusto nila yung bago. Gawin mo ng paraan. Sige naman. Akong bahala sa'yo. Hati tayo. Sige naman, Brando. Kailangan ko lang eh. Halika, walang katable si Mr. Lee. Subukan natin. Absurd pa yung professor na yan, ano? Kung di pa siya makampalaka. Wala na pala yung sundo mo eh. Ay, oo nga. Sige ha, kita na lang tayo bukas. Bye-bye. Hi there. Hi. Tamang-tama lang dating ko, no? Tama. Hinatid ka na naman, ano? Ito talaga, nag-sales na naman. Tagal-tagal ko na sinasabi sa'yo, mag-lead na tayo eh. After all, these days, marami nang gumagawa niyan, di ba? Para naman napakadali. Kilala mo naman si Inay. Mabuti pa kaya hatid mo na ako agad. Alam mo naman yun, makakagalitan na naman ako. Hindi pwede. Merienda muna tayo. Sige, libre kita. Marami akong pera ngayon eh. Yabang! Basta bukas ng umaga, nandito ka na alas 9 ah. Susundin na lang kita para hindi ka mahirapan sumakay. Hello, Pero ano huwag mo na akong ka papanggitin kasi I have class pa eh. So, make it sure that you'll be here. Ang Inay. Agong naglandi ang batang yan. Mano po, Inay? Good evening ho. Hinatid ko na lang ho si Wendy para hindi na siya mahirapan sumakay. Bakit? Kasi pa... May web ka ba ngayon ng mga jeep at bus at mahihirapan siya? Inay naman. Hindi ikaw ang kausap ko. Gary, isa lang ang ipakikiusap ko sa'yo. Tigilan mo na itong pahatid-hatid pa sundo-sundo sa aking anak. Ang asikasuhin niyo muna yung pag-aaral niyo. Ngayon, kung hindi ko na siya kayang bigyan ng pamasahin, ipaalam ko sa'yo. Pasok sa loob. Bilis at marami pa tayong pag-uusapan. Akala mo kung sino magaling magdisiplina. Saan kaya kinukuha ang pinakakain sa anak? Ay, itanong mo kung saan ang galing ang gatas na pinasuso sa kanyang anak. Ba't niyo naman hindi na si Gary? Gusto siya, twice bastutin din. Paano kayo biniskos? Nag-good evening naman ho siya sa inyo kaagad ah. At bakit nakapulupot pa siya? Para siyang marino nakasampay sa isang puta. Ano na lang sasabihin ng mga kapitbahay natin? Na kahit nasa publiko, pwede kanyang kaplug-kaplugin at yapos-yapusin? Alam mo naman yung mga taong yan, kahit wala kang ginagawa, puro sila sitsit-sitsit. At bakit umiyak ka pa dyan? Inay, wala naman masama sa nakita niyo sa amin eh. Natural lang ho yun sa dalawang tao nagmamahalan. Nagmamahalan? At bakit? Ano mo siya? Ano kanya? Aaminin ko na ho sa inyo, Inay. Boyfriend ko na si Gary. Ang mulanding to? Nakipag-boyfriend ka na hindi ka nagsasabi sa akin? Eh, alam ko kasi magagalit kayo eh. Kaya napilitan akong ilihim para wala nang usap. At paano ngayon ang plano ko? Hindi ba nangako ka sa akin na tatapusin mo muna ang pag-aaral mo? At pagkatapos ay nagtatrabaho ka sa Amerika para igaganti mo ako sa walang niya mong ama? Ano ngayon mangyayari sa usapan natin? Inay, nung bata pa ako, naramdaman ko lahat ng sakit na loob na ginawa sa inyo ni Itay. Pero ngayon malaki na ako. May isip na, hindi ba pwedeng patawarin mo na siya?
Kalimutan na natin ang lahat. Kalimutan. Basta ganun na lang. Niloko niya tayo. Pumunta siya sa Amerika at magtatrabaho daw para mabigyan tayo ng ginhawa. Pagkatapos ay nagpadala ng mga papeles ng diborsyo at pirmahan ko daw. Kailangan daw siya magpakasal sa isang American citizen para makatigil doon. At pagkatapos ay hihiwalayan daw uli ang kanyang asawa doon. At susunod tayo para sama-sama tayong mamuhay. Anong ginawa niya? Tuluyan siyang nakipisan sa kanyang kirida doon. At kung magpadala ng pera para bang kaya niya tayong bilhin. Hindi. Pinatunayan ko lang kaya kitang buhayin. Kahit nagumapang ako. Pero matagal na yun, Inay. Bakit kailangan isakripisyo pati ang pagtitinginan namin ni Gary? College na ako. Hindi ba mas maganda kung sa halip nung lumingon kami sa mga nangyari sa inyo, ang kinabukasan namin ang aming harapin? Para bang gusto mong palabasin na pwede ka nang tumayo sa iyong paa at gumawa ng sarili mong desisyon. Ilang taon ka na ba? Hoy, Wen, 2 taon pa bago ka maging mayor de edad. At sa 2 taon na yan, ay gaganti mo ako. Akong bahala sa pamasahe mo. Pupunta ka sa Amerika, sa San Francisco, doon nakatirang demonyo mong ama. At kahit ipasada ko ang aking sarili, kahit na mamiso gagawin ko. Alam mo ba kung bakit pagkagat ng dilim ay nagbibihis ako ng ganito? Pinipilit na magmukhang bata para makakuha ng pangmatrikula mo. At huwag mo nang tanungin kung saan ang gagaling. Dahil baka pandirian mo lang ang nanay mo. Na ginagawa ang lahat alang-alang lang sa iyong kinabukasan. Inay, wala pa naman akong ginagawa. Siguro ngayon ay wala. Paano bukas? Sa makalawa? Sa 1 linggo? Baka umuwi ka na lang dito na buntes. Dahil sa natuto ka na rin maglandi sa katutukso sa'yo ng garing yon. Wendy! Kinakausap pa kita. Sino mo to? Sa kakasama mo sa lalaking yan, nagkakasungay ka na. Wendy! 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 Ikaw ang bahala. Hindi pa tayo tapos. Mag-uusap pa tayo. At mahuhuli na ako sa trabaho ko. Kumain ka. Huwag kang magpapalibas ng gutom. Naintindihin natin lang nanay mo. Gano'n naman talaga ang parents minsan eh. Nagiging selfish. Ayaw may kaagaw. But my mother is something else. Perversion niya ating ginagawa niya sa akin eh. Simula ng pagkabata ko, wala na siyang pinukok sa isipan ko kundi ang kasamaan ng aking ama. Gusto niya yata ang harapin ko at pagigantihan eh. Ewan ko ba? Pero ano naman ang pakialam ko sa buhay nila? I have my own life to live. Oo, pero akala mo ikaw lang may problema eh. The other day nga, sinubukan kong banggitin sa mami ko eh. Ano kaya, magkipag-living ako. Halos sumangat nga ang bubong ng bahay sa pagkasigaw niya eh. Kaya daw masusunog daw ako sa impyerno. Tapos, huwag ko na daw siya iturin na ina. Kaya wala daw akong mamanahin kahit 5. Ewan ko, nandipilit ang mata niya. Kulang na lang, tumuga ng apoy. Bakit kaya ganun naman? Totoo malaking utang na loob natin sa ating mga magulang. Pero hindi hanggang sa ididikto na lang nila kung anong gagawin natin. We're all entitled to our own freedom, hindi ba? Ang hirap naman eh, maging anak ka lang. Gusto, ihanda na lang nila lahat ang dadaanan natin. At wala na tayong gagawin, kundi sumunod at sumunod. Pwede ba yan? Kasalanan din ng mga ibang anak yan eh. I mean, give them a little freedom, what happened? They go wayward, kung saan-saan lumilihis. So kala ng ibang magulang, lahat tayong mga anak ganyan. Yung kailangan palagi may umaakay sa kanila. Yeah, but don't you think it's about time na ma-realize rin nila na we all have individual differences. Hindi lahat ng anak ay ganyan. At saka, kailangan ko rin ng konting freedom, hindi ba, paminsan-minsan? Sabagay. Mabuti na rin yung may nagre-renta sa atin, di ba? I mean, siguro kung libre-libre tayo, baka hindi na tayo makagraduate. Baka may baby na tayo. Eh, hindi ako against parental guidance. Ang kinaiinisan ko lang ay ang absolute dictatorship. Oo, pero bakit yan ang palaging pinag-uusapan natin? I mean, halikan mo lang ako. Para wala problema mo, di ba? Ang yabang nito, kala mo isang halik mo na mabubura na Bakit lahat ng hindi? problema ko. Come on, try it once. Isa lang.
Ano ba naman, Brando? Mag-aalas 11 na, hindi mo pa ako sinasalang. Malapit na ang graduation ni Wendy. Ni Cinco, walang laman ng pitaka ko eh. Konting tiyaga. Baka mamaya. Bakit sila may mga customer? Mga tsuki nila yun. Alam mo naman ang mga customer, tumuturo ng mga babae. Tsuga mo naman ako. Eto nga, nagkakaproblema ako dahil ni taxi wala eh. Kailan ba naman kita hindi binigyan ng pang-taxi tuwing masisiro ka? Kaya nga nahiya ako sa'yo. Parang lumalabas na, nililimusan mo na lang akong iyo. Samantalang noon, bago ako umuwi, laging nakasahod ang palad mo nang hingi pa ng komisyon. Noong star ka pa rito. Pero, bilangin mo nga sa mga daliri mo kung ilang taon na nakakaraan. Iba noon, iba ngayon. Anong gusto mo palabasin? Na hindi mo na ako kayang ibenta? Sa bibig mo nang galing yon, hindi sa akin. Napakawalang utang na loob mo! Baka nakakalimutan mo. Naku, hindi dahil sa akin ay hindi lalaki ng ganito ang bar na ito. Bulok na bulok ito noon. Pero dahil sa akin ay pinuputok din ng mga lalaki. Pagkatapos ngayon, chapterin mo ako ng ganito? Kung may mga bagong alaga ka? Bakit? Ano magagawa ng mga mukhang kagong na yan na hindi ko magagawa? Dumadive sila. Dumadive din ako. Ross, ngayon pa lamang gumaganda ang hanap buhay. Bubisitin mo pa! Bitiwan mo ako! Wala kang utang na loob! Inubos ko ang kabataan ko sa bar na ito! Ang dami-daming club na nag-o-office sa akin pero hindi ko pinapansin dahil sa loyalty ko sa'yo! Pagkatapos ay gagantuhin mo ako? Tatutuhin mo ako na para isang pulobe? Tama na yan! Bitiwan mo ako! Tama na! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako sabi! Uy, Huwag makilap! Hayaan niyo ako! Ano ba yan? Bitiwan niyo ako! Isip! Sige! Mahal kong anak. Patawarin mo ako sa gagawin kong ito. Mabuti pang mawala na lang ako. Wala na rin lang natitira sa akin. Maiiwan na rin lamang ako mag-isa. Mabuti pang umalis na ako ngayon. Ang nagmamahal mo. Inay? Nay! Diyos ko. Inay! Doc? Doc, I'm so worried. Kasi hanggang ngayon wala pang malang nanay ko eh. Normal na ang kanyang pulso. Kaya wala ka nang dapat alalahanin. Mabuti na lang at nadala mo siya agad.
Napampagandang lason sa kanyang tiyan. Kung nagtagal-tagal pa, baka nahuli ng lahat. Doc, is she really gonna be okay? Kaya, epekto lang yan ng pampatulog. Inineksyonan ko siya para makapagpahinga. Pag nagising siya mamaya, pwede mo na siyang iuwi. Sige, babalik na lang ako mamaya. Thanks, Doc. Inay? Nay? Wala na magpamahal sa akin. Nay, hindi totoo yan. Wala na. Wala na nagmamahal sa akin. Nay, hindi totoo yan. Walang mahal kita, Nay. Huwag niyo nalang uulitin yung ginawa ninyo. Gagawin ko lahat ang gusto niyo. Huwag niyo nalang uulitin yun, ha? Nay, mahal kita, Nay. Huwag na, Nay. Oh, nakausap ko na sina Rudy at Alma tungkol sa apartment. Yung kwarto natin, ready na. Gary, I'm leaving to the States earlier than I originally planned. You mean to say, lahat ng pinaghirapan ko dun sa apartment ni Rudy, bali wala na ngayon? I'm sorry, Gary. Muntik na mamatay ang nanay ko sa tigas ng ulo ko. At hindi ko na magagawang dagdagan pa sama ng loob niya. Shit naman eh. Yan naman ang hirap sa mami mo. Ang palaging panlaban niya, emotional blackmail. Eh, anong gusto mo gawin ko? Ganun siya eh. Sentimental. Hindi ko na mababago ang pagkatao niya. Tumanda na siya ng ganon. Eh wala naman akong sinasabing baguhin siya. Ang importante lang, ipakita mo sa kanya na may mga desisyon ka na kaya mong panindigan. Madali para sa'yo magsalita ng ganyan dahil may kwarta ka. Hindi ka tulad ko na iginapang ng aking ina. You never understand. Wendy. Ano ba mo yan? Wendy, talaga bang mas mahalaga sa'yo ang nanay mo kesa sa pinag-usapan natin? You know it's not that. Hindi naman ako magtatagal sa Amerika eh. Gagawin ko lang ang gusto niya. At pagkatapos I'll be back to you. I'm sorry. Gary, hindi kaya nakakaya sa mga kaibigan mo. Here? No. We're always welcome here. Ano naman, this is our last time together, oh. Don't back out naman. Oh, pare. Uy. Tagal mo hindi napasyal. Wendy, si Rudy. Rudy, si Wendy. Hi, Hello. Huli kayo. Bukod dyan. ang laki ng bahay. Come on in. Matutuwa niyan si Alma. Han? Alma? Yes! Masasanay din yan. Tell you what, mabuti pa sama mo na si Wendy sa kanilang kwarto para makita. That's a good idea. Ikaw nang bahala kay Gary. Bigyan mo na lang siya ng drink. Come on. Halika, come in. Alam mo, matagal nang ready itong kwarto niyo eh. Excited na excited nga si Gary. Nagpasama pa sa akin para sa mga abubot na to.
Kaya lang sabi ko, tipong out of place yata. Yan! Yung kwadro niyan. Meron ba namang kwadro nakasandal sa drape? Sabi ko nga, manap ng wall para mapagsabitan eh. Kaso ang tigas ng ulo eh. Sabi niya, temporary lang naman daw. So, siya nga pala bagong palit itong sheet nyo. Pwedeng mabinyagan. Inom tayo, pare. Sa inyong dalawa ni Wendy. Cheers. Pwede ba ibaba mo itong bag mo? Nailang ako sa'yo eh. Teka nga, magliwanagan nga tayo. Are you still a virgin? Of course I am! Huwag mo skandalin ng mga kapitbahay na bubulahaw eh. Baka sabihin kinakatay ka namin dito. Well, since you're still a virgin eh, kakailanganin mo ito. Para saan to? Para sa'yo ah. Para hindi ka mahirapan sa primero. Ha? Tayo na? Okay si Wendy? Thanks. Yan ang papakasalan ko eh. Oops, bawal dito yan. Hindi dito uso ang kasal. Tingnan mo kami ni Alma. 4 years na kaming magkapisan. Habang tumatagal, lalong mo okay. O hintay mo na lang si Gary dito, papuntahin ko na ah. Gary! Dali! Oh, sige pare, sandali lang ah. Be gentle with her ah. Yung walang aray. Mahal mo naman eh. Hiya-hiya pa. Naghihintay na si Mrs. Sugod na! Wow! Itong gusto mong kapalit ng pag-ibig ko, hindi ba? Sige, go ahead. Kunin mo. Hindi naman sa ganon. Pero, para mas madaling tanggapin yung pag-alis mo. Tsaka, Ano ba? Sagwa-sagwa niya ng boboso ka. Hindi sa ganun. Inaalalayan ko lang si Wendy kasi first time niya eh. Bayaan mo sila. Ako itong nandito kung sino-sino ang iyong pinakikialaman. Naniniwala ka na mahal kita. oo. Wala na akong katuda-duda. By the way, kailan ba ang alis mo? Friday na. Miss Rodriguez, you sure are lucky. Sa dami ng Asian applicants, ikaw ang napili. According to the report, outstanding ang rating mo sa interview. Ginawa ko nga ho ang lahat para makatrabaho ko rito eh. Paano ho mahalaga para sa akin makarating dito sa Amerika? At saka, meron pa ho akong importanteng mission na dapat kong gawin. Anong ibig mong sabihin? May pagka-personal ho ng konti, Dak eh. Pero hayaan nyo, pag may pagkakataon ng tayo mag-usap na matagal-tagal, kukwento ko sa inyo ng buong buo. Ikaw ang bahala. Feel free to talk to me anytime at your convenience. Oh, eto na pala yung mga pinasundo kong roommates mo. Halika't pakikilala kita. Oh, there's Dr. Reyes. Mary, Michelle, this is the Filipina nurse I was talking about. Magka-share sila sa apartment. Dati may Pilipina silang kasama. Pero biglang nag-asawa. Kaya pinakiusap sa kanila na kung maaari doon ka muna titira. Oh, that's great. I'm positive we will. The Filipino girl we had before was so hardworking. She did most of our cooking. Oh, talking about cooking, wait till you taste my kare-kare. Okay, girls, I'll leave her to you. Marami hong salamat, Dr. Reyes. No problem. Take care now. Sige. Bye-bye. I'm afraid you're gonna have to wait until our lunch break Okay. before we can take you to our park. Oh, that's fine with me. Still at it? Aren't we going to the show? Yeah, come on. We're gonna be late for the movie. Oh, I was just taking advantage of the time since you were not yet ready. I'll finish this later.
Dear Inay, isipin ko lamang na magkakaharap kami mag-ama. Ewan ko, parang nangihina ang loob ko. Parang nawawala ng lakas ang aking mga tuhod. Siguro dahil sa nalalaman ko na hindi siya direkta sa akin nagkasala. At baka naman sa likod ng aking isipan, ay hindi pa rin ako kumbinsido na solo lang niyang kasalanan ng inyong pagkakahiwalay. Ano kaya, Inay, kung kalimutan na natin ang lahat? Pabayaan na natin siya sa kanyang buhay. At ang buhay na lang natin dalawang ating asikusuhin. I don't know. Anyway, mga feelings ko lang yun ngayon. Who knows? Baka magbago rin ang isip ko. Baka bukas makalawa, singilin ko siya ng harapan. Ang walang hiya. May duda pa raw siya na may kasalanan ng kanyang ama. Parang kulang pang gutom na inabot namin. Mahal kong anak. Nakalimutan mo na ba? Ang mga araw na halos wala tayong may bili ng pagkain. Ang mga panahon na nagkakasakit ka, ay halos wala tayong pambili ng gamot. Ang nakakahiyang trabahong pinusukan para lang makatapos ka ng pag-aaral. Kaya, kailangan ngayon paghanapin mo yung ama. Okay, kayong dalawa, kung di ko kayo mapigil sa paglabas-labas, at pagkatapos, mag-uumaga na kung kayo umuwi, mabuti pa magpakasal na kayo. Eh bakit mo naman pinagtutulakan ng mga bata? Eh wala pang nalalaman sa buhay tong anak mo. Ikaw talaga kung ano nung pumapasok sa ulo mo. Oh, it's okay, Dad. I'll get it. Hello? Is Mr. Rodriguez in? Who's calling, please? Wendy? Dad, it's for you, Wendy. Wendy? Hello? Is it Mr. Rodriguez? Fernando Rodriguez? Yeah, speaking. Who's calling, please? Ako si Wendy. Sinong Wendy? Napakatagal na nga ho. Hindi ako nagtataka na kalimutan niyo na. Look, wala akong oras para aksayin. Pwede bang diretso yung pagsasalita? Tay, ako si Wendy. Ang anak ninyo. Hindi niyo ba ako naaalala? Andito ako sa Amerika ngayon. Nurse ako sa isang ospital. Gusto ko kayo makita, Tay. Nasaan ka? Susunduin kita. Huwag ko dito sa apartment. Sabihin niyo na lang kung anong pinakamalapit na restaurant dyan sa inyo na madaling puntahan. Hihintayin ko na lang kayo. Alam mo ba yung Rusty's Copper? Okay, magkita tayo ron. Ikaw si Wendy? Tay? Kayo na nga ho. Hindi ko malilimutan.
Alam niyo, pilit itinago ni Inay ang yung mga litrato. Pero lihim kong kinukuha at itinanim ko sa aking isipan ng inyong anyo. Matagal ko na kayong kinumuhian, Itay. At pinag-isipan ko lahat ang isusumbat ko sa inyo. Oras na makaharap ko kayo ng ganito. Pero ang nararamdaman ko ngayon ay, Itay, alam niyo, noon inggit na inggit ako sa mga kaibigan ko may mga tatay. Linalaro sila. Nagtatanggol. Tay, paano niyo naman nagawang pabayaan kami? Paano niyo kami natiis na mahabang panahon? Ganun nga ang plano ko. Ang kumita na malaki para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Pero iba ang patas dito sa Amerika eh. Mahirap magtrabaho kung hindi ka citizen. Binumbinsi ko ang nanay mo na magdiborso kami. Yun lang ang paraan para maging citizen ako eh. Ang pakasal dito. Ang maganda na takbo, pinadadalang ko kayo ng cheque buwan-buwan. Hindi ko naman mahiwalay ang kagad dito ang asawa ko. At baka mahalata ng immigration, napalabas lang ang lahat. Noong nag-umpisa at selos ng nanay mo. Kaya nang tumanggap ng sustento at pinababalik pa lahat ang cheque. Masakit sa akin ang nangyari. Lalaki ako na gustong panindigan ang obligasyon ko sa inyo mag-ina. Pero hindi lamang kayo ang aking problema eh. Marami rin sakit ng ulo sa trabaho. Kahit hindi pa nga kami nagsasama ng tita Mildred mo, pag magulo ang aking isip, sa kanya ako tumatakbo. Kapag nakakausap ko nga siya eh, kumaga ang loob ko. Naiintindihan ko ang lahat, Itay. Pero sana umuwi kayo sa atin. Kung nagkausap kayo man lang ni Inay, o nagkabala kayo, di sana naayos ng gulo. Paano niyo kami natiis? Tuwa ako't nakarating ka. Darating ang araw, maintindihan mo rin na mahirap mabuhay nag-iisa dito sa Amerika. Halika, Iha. Come in. Mildred! I'm here in the kitchen. Halika sandali. May pakikilala ako sa'yo. Relax ka lang, Iha. Mabait ang tita Mildred mo eh. Si Wendy, yung sinasabi ko sa'yong anak ko sa Pilipinas. Hello, Iha. Hi, Tita Mildred. I'm very pleased to meet you. I'm so glad you could come. Si Cathy, nasan? Nasa likod nagba-barbecue kasama ni Bernard. Halika, Iha, nang makilala mo. Take good care of her, okay? Don't worry, we will. Natatandaan ba yung unang niluto natin? Na sinunog mo lahat? Kathy, I'd like you to meet your sister from the Philippines, Wendy. Wendy? Hi. Oh, this is my boyfriend, Bernard. Hi, how are you doing? I'm okay. Kathy, you better help me in the kitchen. Meron tayong bisita. Okay. Keep Wendy company. I'll help Mom in the kitchen. Hey, you've got lipstick on your cheek. Ay, Pilipino rin ako. halata nga. Kararating mo lang? Oo. Ikaw? Magdadalawang taon na. Madalas akong pumunta rito. Bakit hindi kita nakikita? Kapatid mo rin si Cathy? Oo. Ba't di ka dito nakatira? Ibang nanay ko eh. Tsaka ayaw ko magkagulo. Mabuti na rin yung sa dormitoryo. Malapit pa sa trabaho ko. Mom, how come I got a sister from the Philippines? Well, it's a long story, honey. Tell you later, okay? Si Wendy, nasan? Nasa likod. Kausap ni Bernard. Tara sa labas. Kukunan ko kayo ng litrato. Ah, sige. Come on. Let's go. How are you two doing? Fine. Almost ready. Oh, kahit hindi kayo mag-post, kukunan ko kayo. No, honey. This is the first time you saw your daughter, so let me take the picture, okay? Okay.
Okay, smile. Ready? This was taken at the backyard of Itay's house with me and Tita Mildred, their daughter Kathy, and her boyfriend Bernard. Itay is sending his regards and his congratulations for having brought me up to be a nice girl. I had dinner at the house of Itay. His wife and his daughter were very nice to me. His wife, kinilala pa yung kalaguyo. Huwag mong kalilimutan na matagal na tayong inapi. Kaya huwag kang padadala sa mga kilos nila dyan na puro pakitang tao. Ang iyong ina na matagal nang inabuso. Wendy, looks like you finally got a letter from your boyfriend back home. Of course not. It's my mother sowing more hatred. Oh well, that's life. Parents seem to think their daughters are always indebted to them. I'll see you before I leave for work. Hello? Tita Mildred? Si Wendy ho ito. Pwede ko ba makausap ang itay ko? Fernando. Wendy. Hello, Wendy. Pagsabihin mo nga yun si Wendy. Bigyan mo ng oras ng pagtawag dito, ha? Gabing-gabi na nang bubulaho pa. Tay? Tay? Hindi na ako makakatagal dito. Pinagtutulungan nila ako. They're prejudiced against me. Puti, itim. Kinakalaban nila ako. Ayoko na dito, Tay. Pwede ba dyan na lang muna ako? Hanggang hindi pa ako nakakita ng malilipatan. Okay, kang aalis dyan. Kukunin kita. Hintayin mo ko. Thank you, Tay. Saan ka pupunta? Si Wendy, may problema sa kanyang apartment eh. Kukunin ko. Dito muna siya titira. Ang ibig mo sabihin, nagdesisyon ka nang hindi mo malamang sinasabi sa akin? Aba, Fernando, alalahanin mo, ang bahay natin hindi palasyo. 2 kwarto lang at kasya lang sa atin ng anak mo. Ano ba, Fernando? Talaga bang wala na akong boses sa bahay na ito? Magdadagdag ka pa ng tao? Eh, ni pusa o aso, hindi na kasya dito eh. Anak ko may problema. Hindi aso. At lalong hindi pusa. Tumahimik ka nga rin. Kathy! May kasama ka palang bisita eh. Bakit hindi mo buksan lahat ng ilaw? Dad! Mamaya na tayo mag-usap. Bernard! Malalim na gabi. Alis ako, sumbay ka na sa akin. Oo. Can't you stay longer? Narinig mo sinabi ko. Kasama ko siyang alis. Okay, Kathy. I'll see you. So, Wendy, what were you saying about prejudice? Tell me, did we do anything bad? Oh, no, please. Don't get me wrong. As a matter of fact, you've been the best friends I ever had since I came in. I told you about my family problem, right? And that was the only thing I could think of. So I could stay with my dad and his family. And it worked. He's coming to pick me up. Does that mean you're gonna leave us? Oh, I'm sorry about that. I know my share helps a lot maintain the apartment. But you've got to find yourselves a new roommate. Hey, I've got to pack my things now. Tay, Asan ang mga roommates mo? Kumakausap. huwag na ho. Baka makasama pa sa trabaho ko eh. Pagtsagaan niyo na lang ako hanggang makahanap ako ng malilipatan. Ba't pagtsatsagaan?
Hanggat kailangan mo, ang bahay ko, bahay mo. Come on. What did you ask? I'm asking you, what are you wearing right now? Of course, my nightgown, silly. Why do you ask? Because I'm under the sheet, without anything on, but my briefs. There. Malaki raw sa layo. Karaniwa yung bat. Why don't you take off your nightgown? And let's start using our imagination, okay? You're nuts. Okay, what's next? Pasensya muna sa sofa bed, ah. Alam mo, dalawa lang kwarto namin dito. Pareho pang okupado. Okay lang yun, Tay. Gigising na lang ako maaga para hindi ako nakakalat dito. At tutulong ako sa paglilinis ng bahay at pagluluto. Makikita niyo, Tay, matutuwa sa akin si Tita Mildred. Mabuti. Oh, kukuha muna akong bedding sa kapatid mo. Maupo ka muna. Sige, Tay, huwag niyo na ako intindihan. Sandali lang, ah. Gaano mo ba katagal asikasuhin yung anak mo? Sandali lang. Ayusin ko pa ang tulugan, eh. Pwede ka munang bumaba. Kausapin mo. Bukas na. Sige, apray mo. Hindi ako makatulog. Dito matutulog ang kapatid mo. Sa baba, pera muna ng unan at kumot. What? Sorry, honey. Postpone for later. Call you back. Hey, Dad. Why does she have to sleep downstairs when she can share the bed with me? You mean that? Of course, since you're my sister. Come, I'll invite her myself. Oh, Wendy. Ayaw ng kapatid mo dito ka matulog sa baba. Tabi na raw kayo sa kama niya. Sa kwarto, baka naman nakakahiya. Baka naman makadistorbo ako sa kanya. Nonsense. This is a good chance for us to know each other. Dad, why don't you go back to sleep while I attend to my dear sister? Come on. Sige ho, Tay. Sige. Oh, sino tatawagan mo? Gabing-gabi na. I'm calling my boyfriend. He's expecting my call. Oh, yung nakilala ko? Yung unang dinala ko ng itay ko rito? Ang cute nun, ah. Hello? Hello? Did I wake you up? Hindi. Paano ako makatulog eh? Nabitin tayo. Just called to tell you that I'll call you in the morning. My sister's here and we have lots to talk about. You remember her, don't you? I don't believe you. Oh, you don't believe me? Here, talk to her. Ano naman sasabihin ko? Say anything. Tell him he's a lousy lover. Hello? Hello? Ikaw nga ba si Wendy? Kumusta ka na? Yeah, I'm okay. Anong ginagawa mo dyan? Oo, ang gulo-gulo sa apartment. Pero okay lang. Inilayo na ako ng daddy ko sa mga gumugulo sa akin. Eh di madalas na kitang makikita. Sinabi siya ni Cathy na sabi ko mas maganda ka sa kanya. Ha? Okay, Buster. Stop flirting with my sister. Why don't you go to sleep like a good boy? You can dream of me if you want, but don't make love to me in your dreams. Okay. What's the matter? Do I look like a ghost? Is that the way you talk to your boyfriend? Anything wrong? Don't you have a boyfriend back home? How do you talk to him? Hey, are you still a virgin? Will you shut up? Oh, you still are. You ought to be ashamed. Oh, well, I forgot. Daddy tells me, back where you came from, sex is the dirtiest sin a single girl can commit.
Me, I believe it's God's best gift, and Bernard is best at it. Oh well, good night. Anong ginagawa mo? Ay, good morning ho, tita. Kasi ho, tulog pa kayo eh. Kaya tinimpla ko na tong pork chop para pagising nyo, ready na. Baka hindi mo alam kung paano gumamit ng electric appliances. Meron ba kayong ganyan sa Pilipinas? Wala ko kaming ganyan sa bahay. Pero tuwing nagpupunta ako sa bahay ng mga kaklase ko, nakakapagluto naman ho ako sa pugo nila eh. Baka digaas. Hindi mo ba alam na sa lahat ng mga appliances dito, yan ang pinakaingatan ko? Eh kung masira yan, alam mo ba kung magkano ang paggawa niyan? $30. Halaparik na. Tatawagin na lamang kita paganda ng pagkain. Bakit? Anong gagawin mo? Alam mo, Wendy, I appreciate your intention. Pero mas luluwag sana ang kalooban ko kung hindi ka na makikialam sa mga gawain dito sa bahay. Gusto ko lang naman ho makatulong Alam eh. ko. Pero, you see, hindi mo ba alam na sa buo naming pamilya, ako lamang ang may malamig na kamay? Ako lamang nakakabuhay sa mga halaman na yan. At ayoko mamatay. Dahil kung saan-saan ko pa malalayo, pinagbibili yan. I'm sorry ho. Wendy, mukhang nababasa ko yata ang pinaplano mong gawin. Gusto mo magpasikat? Para matanggap ka namin ng buong buo at tumagal ang pagtira mo dito? You're wrong, honey. Katulad ng sinabi ng tatay mo, ang pagtira mo dito ay pansamantala hanggang sa makakita ka ng sarili mong apartment. In other words, your stay here is just temporary. And you better make that clear in your mind. Tatandaan ko, Tita Mildred. Tulad ng hindi ko nalilimutan na minsan, nakituloy sa inyong itay ko at pagkatapos, hindi na siya umalis. But that's the whole point. Anak ako ng tatay ko at maaaring nagmana ako sa kanya. Right, come here. Hi. I see that. You really should give it a try, Kathy. So it's great. I'm sure. I wish I could. Sarap ang tubig. Paloko yung mga bata eh. Kala ba gusto magpa-araw? Yeah, why don't you give it a try, Kasi tumabasang-basa na ako, pero pwede pa ako ulit. Oh, I did love to. But I can't tire myself. I don't want an abortion. You mean, buntis ka? Yeah. That's why I didn't want to take the risk of exerting any effort. I don't want a miscarriage. Kung talagang buntis ka, magpakasal na kayong dalawa. Maybe later. But right now, no. Aba kasi, kailangan siguro paalam mo to sa mga magulang mo. Thanks, but I don't want my father to know. Bakit hindi? Magbubuntis ka ba kung hindi kayo nagmamahalan? Di ba kasal kayo para maging legitimate ang bata? Daddy, two people don't get married just because the woman's pregnant. Nangangatwiran ka pa. Ikaw, Bernard. May problema ka ba para hindi kayo makasal? Handa ko isang pakasalan kahit anong oras. Kaya alam ko si Kathy. Marami raw siyang nakikita mag-asawa na maganda sa simula ang pagsasama. Kaya lang sa bandang huli nagkakaroon ng diferensya. At ang gusto niya mangyari, kung sa amin mangyari yon, ay pareho kami libre. Eh, anong gusto mo mangyari? Pwede yung siyang tumira sa akin. I'll take care of her and the baby. Don't worry, Dad. Once we feel sure that we're right for each other, the first thing we'll do is get married.
O anong masasabi mo? Gusto raw magsama ng hindi kasal? How nice it is to be alone and to enjoy this privacy. Just you and I, and no more dead to be afraid of. So you expect me to believe that, ha? Paano ko maniniwala na masarap ang sinasabi mo kung puro daldalan lang tayo rito? Tito Mildred. Anong ginagawa mo na naman at bakit mo nililigpit yan? Kasi gusto ko sanang palitan ng motif ng dekorasyon eh. At sino nagbigay sa'yo ng karapatan? Sabi ni Cassie, kung ano daw ang gusto ko rito, ako na raw ang bahala. Pwes, pwede kang magayos. But that doesn't mean na aari mo itong kwartong ito. Bahay ko ito. Pag-aari ko. Kaya lahat ng gusto mo, ihihingi mo muna ng permiso. Basta sandali lang ho. Ito ay bahay ninyo at ng inyong asawa na siyang ama ko. Nung nandito si Cassie, pwede niyang ayusin to kung paano niya gusto. At siguro naman, ngayon na nandito ako, hindi kaya akong dapat masunod. Ang kapal ng apog mo, no? Nakikitira ka lang dito, gusto mo pang mag-agaw? Nakikihati lamang ako sa talagang akin na matagal na ninyong inagaw. Lumaki ako na walang kinikilalang ama. Walang tinitingalang lalaki sa bahay. Ngayon na natagpuan ko ng aking ama. Kalabisan bang makiamot ako sa kung ano man ang kanya? Hindi ako nagtataka. Tapos ka nga ng pag-aaral. Pero, bastos ka rin tulad ng ina mong puta! Huwag niyong lapastanganin ang aking ina na hindi niyo siya kilala. Hindi ko pa nga siya nakakarap, oo. Pero sinubaybayan siya ng aking mga kamag-anak. Isa siyang hostess, binabayaran, talad ka rin! Napilitan siyang ipagbili ang kanyang katawan dahil inagawan siya ng asawang maaari niyang asahan. At ikaw ang umagaw sa aking ama. Inagawan mo ang aking ina. Ba't ang walang yung asawa? Subukan pagbuhatan ako ng kamay, ha? Kahit mas malaki ka sa akin, hindi kita urungan. Makakarating ito! Makakarating ito kay Fernando! Magsumbong kayo hanggang gusto niyo. Wala akong pakialam. Matagalin na kami pinahirapan mag-ina at hindi ako papayag na pagpatuloy niyo pang inyong pang-api. Go to hell! Iha. Kinausap ako ng tita mo. Sinagot-sagot mo raw. Tila, nawawalan ka ng respeto sa kanya. That's a lot of bull. Siya nga tong umaway sa akin eh. Kung konting bagay lang, pagbigyan mo na. Iba na yung nagkakasundo kayo eh. Paano naman kami magkakasundo? Lahat na lang ginagawa ko, panay mali. Ang sabi niya sa akin, lumabang ka sa kanya at sinaktan mo pa raw. Itay, itong liit kong to, ang laki-laki nga niya sa akin eh. Ang totoo niyan, sasampalin na niya ako. Sinangga ko. That's all. Wala naman nangyari ah. Bakit umabot naman sa ganon? Paano? Pinagsalitaan niya naman masama si inay. Tinawag pa niyang masamang babae. Pinagsabihan pa niyang puta. Ang wala niya ito ah! Ang galing-galing mo mag-invento, no? Sinungaling! Tama na, hindi ba sabi siya ako mag-ayos sa mga bagay nito? Bakit to, Tita Mildred? May dinagdag ba ako? Nagsasabi lang naman ako ng totoo ah. Ingrata! Ikaw nang pinakakain dito, gumagawa ka pa ng gulo? Tama na sabi, tungkol sa taas. Hindi ba sinabi siya ako kakausap sa kanya? Basta't palayasin mo! Palayasin mo ang babaeng yan! Tati, I've got to talk to you. Hi, Mom. Bernard! Mom's here. Sige, ipagpatuloy mo lang yan. Tati, I've got to tell you something important. Mommy, what seems to be the trouble? You look so upset. Alam mo ba ang walang yamong kapatid? Ang walang niyang anak ng iyong ama, nang gugulo sa bahay. Yung palang mga kinikilos niya,
Puro pakitang tao lamang. What do you mean? Habang tumatagal, lumiliwanag ang kanyang masamang intensyon. Aba, hindi lamang gustong sarilinin ang pagmamahal ng daddy. Pati ang ating mga ari-arian, gusto niya angkinin. Really, Mother? Well, she's in for a big surprise. Hi, good morning. May nakialam yata ng mga gamit ko. Well, let's just say I want to do one last favor for my dear sister. You've been a wonderful guest, but visiting time is over. Pinapalayas na ninyo ako rito. I'm taking back what was originally mine. Tama. Iminulat mo kami sa iyong masasamang balak. Kaya natatakot na kami mag-alaga ng ahas na tutuklaw sa amin. Hindi niyo magagawa sa akin to. Anak ako ng ama ko at may karapatan din ako sa bahay na to. No more arguments. Just get out of here. Wala siya ni kapirasong tayo na dinagdag. Bakit? Gusto mo angkinin ang pag-aari ng iyong ama dito sa pamamahay na ito? Bakit hindi mo sumutin ng mga alikabok sa bawat sulok at pulutin mo ang mga batyong bir sa basurahan? Now, may see to the door? Teka muna. Kung kailangan ko lumayas dito sa bahay na to, hihintayin ko muna ang tatay ko. Wala ka nang dapat na hintayin pa. Lumayas ka na lang. Oo, mama. Kasi... Kasi anak ko. Ma. Kasi... Mom. Fernando! Dali sa ospital! Daddy? Driver to the hospital. Susunod na ako. Tatapusin ko lang ang gulong ito. Siguraduhin mo walang babae yan pagbalik ko! Mapapatay ko yan! Oh, God. Tinanggap ka namin bilang tao. Hindi ka nagpakatao. Pinilit kong pagbayaran pagkukulang ko sa inyong mag-ina. Pero inabuso mong kabutihan namin. Alam mo ba kung anong araw ngayon? July 4th, Independence Day. And you have just declared yourself independent. Magmula ngayon, wala na akong pakialam sa buhay mo. Just a minute, I'm coming!
Hey, hi there. How are you? It's so nice to see you guys. You're looking well. Come now. I thought I told you to see me in 3 days. I haven't even finished fixing the whole place yet. Come on in. We really didn't come to visit. We came to help. Really? Yeah, wait till we get through with this place and you'll never recognize it. I'm sure. But look at it now. Don't you think it's kind of messy? I'll really need your help. Isn't it kind of lonely staying here alone? Must be very expensive. Now, anytime you change your mind, we haven't found a replacement for you in our apartment. Oh, that's so nice of you. Thank you very much. But I still have other plans to do. Anyway, don't worry. As soon as I start to get everything finished, and the first thing I do is go to you and ask, hey girls, do you still have a room for me? Hey, I thought we came here to help. Do you have what he's thinking? What? Where'd you learn that? Come on, let's go, let's start. Hi. Sabi sa telepono gusto mo ako makausap. Gusto mo punta sa isang tahimik na lugar? Huwag na. I won't keep you very long. Hiniling ko na magkita tayo dahil hindi magandang pag-usapan sa telepono ang mga gusto kong sabihin eh. Makikinig ako. Gusto ko sanang humingi ng tawad. Hindi ko binalak ang mga pangyayari. Pinapalayas nila ako. Pinagtulungan. Lumabas lang ako sandali para magsimba. Pag-uwi ko, nakaimpake na lahat ng mga gamit ko. Sabi ko, hihintayin ko ng itay dahil ayokong umalis na hindi ko pa siya nakakausap. Pero tinulak ako ni Tita Mildred. Nagbiglas ako. Tapos, binaba ni Cathy mga maleta ko para sumugod at tulungan si Tita Mildred. Hindi nakawalang 2 braso ko sa pagkahawak sa akin ni Tita Mildred. Nang sumugod sa akin si Cathy, para kalmutin ako, nagdilim ang aking isip. Siyempre, kailangan ko rin pagtanggol ang aking sarili, hindi ba? Wala akong nagawa kundi sumipa. Hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Buong buhay kong pagsisisihan ng... Nakausap ko ang doktor. Ligtas na raw si Cathy sa panganib. Kalimutan mo na ang lahat. I'm sure dating din ang araw na maintindihan na kung ano nagtulak sa'yo na gumawa ng bagay na hindi mo gusto. Napakabuti mo. Sana katulad mong tatay. Pinakinggan man lang niya sana ako. Come, ihati na kita. Halika, pasok ka. Pasensya ka na sa bahay ko, ha? Maliit lang. Meron nga nakatira dito dati. May anak sila. Ang cute. Iniwan nga itong crib, eh. Itinanong sa akin ng namamahala kung gusto ko raw paalis. Sabi ko, wag na lang dahil pwede namang gamitin kapag may bisita, hindi ba? Ito nga mga toys eh. Iniwan din nila. Tinanong din sa akin kung gusto ko raw paligpit. Sa bagay, panay pang lalaki. Pero sabi ko, wag na lang. Total, wala akong mga laruan ng bata ako. Ay, ano ba itong pinagkukwento ko? Sandali lang, I'll get you a drink, okay? No, I don't feel like drinking. What about something to eat? Busog pa rin ako. Bakit ba tense ka? Dahil ba sinisip mo na may kasalanan ka? Kalimutan mo na. You are forgiven. I'd really want to invite you to stay longer, pero
Malilate na ako sa trabaho ko eh. Pwede ba huwag ka nang malis? Hindi pwede, bago pa lang ako sa ospital. Paano kung pagkatapos ng lahat tuluyan ka mawala sa akin? Iwanan mo ako. Ano nga kayo magagawa? Wala. Boyfriend ka ni Cathy. Mas mabuti siguro kung huwag na natin siyang pag-usapan. Sorry, natagalan ako sa biyahe. Okay lang yon, hindi pa naman natatagalan eh. Halika, maganda palabas sa Hillsdale. Pagkatapos nating manood ng sine, kakain tayo ng Chinese food. Bernard, natatakot ako. Baka makita tayo dito eh. Paano kung malaman ni Cathy? Paano kung bawalan ko na makipagkita sa akin? Ayoko siya masaktan. Pero ano magagawa ko? Paano kung mahulog na mahulog ang kalooban ko sa'yo? Mapalalim ako. Pagkatapos gusto ko siyang suluhin. At ayoko na makihati kay Cathy. Ba't naman inisip mo pagtawid? Wala pa tayo sa tulay. Kalimutan mo na ang problema. Pwede pa tayo lumigaya. Teka. Lately, Mother, Bernard's been coming home late. And sometimes he doesn't even come at all. And he behaves just like nothing has happened. What could be wrong, Mother? Could he be so terribly disappointed over the loss of the baby that suddenly is a changed man? I don't know. I can say for sure. Maaring talagang hindi kanya minamahal. At napilitan lamang siyang panindigan ng bata nung buntis ka pa. Maaari din namang meron siyang ibang minamahal. But don't worry, honey. Kung meron man siyang ginagawang milagro, hindi maaaring hindi natin malaman. Hoy, gising. Malilate ka na sa trabaho mo. Ano ba, bangon na? Sige na. Wake up na. Ba't ano? Pasok? Eh, mas masarap yata dito. Saka, ikaw din. Ang pumasok. Dito lang tayo maghapon. Absent ka muna. Naliloko ka na ba? Baka pag wala na tayong maggastos, maghapon puro away ang abuti natin. Talagang tusok sa kaloob-looban ng buto mo ang kasamaan mo. Hindi ka pa na siya naguluhin kami sa bahay, pati boyfriend ng anak ko inaagaw mo? At ikaw, lalaki. Hindi ka ba nandidilis sa papayan? Nakuha mong titingin ng kriminal na pumatay sa iyong anak? Diba? Kathy? Kathy! Pagbabayaran niyong lahat ito. Sinusumpa ko. Pagbabayaran niyo ito. Kathy! Kathy! Kathy!
No! Wendy. Napakasama ko, Bernard. Dumating ako rito, puno ng galit. Wala na sa isip kundi ang paghihiganti. Anong ginawa ko sa inyo ni Cassie? Wendy. Kung may kasalanan ka, ganun din ako. Pero mahal kita at mahal mo rin ako. Magiging maligaya pa rin tayo. Lagi akong susundan ng anina ni Cassie. Ang kabiguan niya nang mawala ang inyong anak. Ang sakit mo, pahuli niya tayong dalawa sa aking kama. Kalimutan mo na lahat. Ang ayusin natin ay ating buhay. Dating na araw, matatagpuan natin ang ating katahimikan. Alam mong hindi ako makakalimot habang nandito ako. Magagawa mo kayang ibalik ako sa Pilipinas? Kung hindi tayo lalayo sa mga nangyari sa atin dito, hindi tayo makakapagsimula. Hindi na tayo maaaring lumigaya. Am I asking too much? Hindi mo ba magagawa ang hinihiling ko sa'yo? Hindi sa ganun. Kaya lang binigla mo ako eh. Kasi alam mo, hindi naging madali sa akin pagpunta rito. Marami pa ang nagsipagsakripisyo sa akin para matupad ang pangarap ko. Ganun ba yun? Akala ko pa naman eh. Sabi nila, pag mahal mong isang tao, there's nothing in this world you can give up for him. Well, siguro mali tayo. I guess, hindi totoo ang tinatawag natin pag-ibig na namamagitan sa ating dalawa. Not so fast, Wendy. Pag-iisipan ko ito. Bigyan mo akong panahon. Hindi makakatulong ang panahon, Bernard. Kung anong nararamdaman mo ngayon, ganun din bukas. Sa isang linggo, sa isang taon. Well, let's just say it was good while it lasted. Pag pinunta mo si Cassie, para sabihin sa kanya kung gaano ka nagsisisi. Sabihin mo, ganun din ako, ha? Goodbye. Brad, may nag-check-in dito ang babae, Wendy ang pangalan. May pinagbilin, may lalaking darating. Tapos, Jerry? Oo. Sunod lang ba?
Wow! Alam mo, hindi. Nung pagtawag mo, I couldn't believe it eh. Akala ko nga overseas call pa yan eh. Pero sana pinalo mo sa akin nang nasundo kita. Biglaan kasi ang desisyon ko eh. Na-lonely ka, no? Hindi ka makatagal nung malayo sa akin. Sabagay ako rin eh. Alam mo, nung wala ka, wow, it was like hell. Sabi nga ng mga friends natin, baka may sira ako dito eh. Pero ba't dito ka tumuloy? Eh, hindi kasi alam ng inay. Natatakot ako. Sana tumuloy ka na kina Alma at Rudy. Alam mo yung kwarto doon? Hindi pa naupahan eh. We're still welcome there anytime. Alam ko. Kaya lang, gusto ko solo muna tayo. Kaya? Ah, sige. I think I understand. Pati ako, sabik na sa'yo eh. Kaya ngayon, lahat ng araw na nawala ka sa akin, babayaran mo. Teka, sandali, Gary. Oh, bakit? Nakadamit pa pala tayo. Oh, sige, tanggalin mo na yan. Oh, hubad mo na. Oh, sige na. Gary, gaano mo ako kamahal? Sandali lang. Papakita ko sa'yo sa gawa. Gary, stop getting carried away. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Like what? Ah, sasabihin mo sa akin na nagkaroon ka ng affair sa isang puti. Big deal. I wasn't exactly an angel before you came. Gary, buntis ako. Ano yan, yung nangyari sa atin kina Rudy? Safe period ko nun. Kaya nga gusto ko mag-usap tayo na walang ibang tao eh. Importante sa akin ang reaksyon mo. Kung hindi mo naiintindihan, nakahanda ako. What? Do you love the man? Hindi ko alam. Noong una, inakit ko siya para agawin sa anak ng aking ama. At tooth for a tooth, kaya ng ginawa ng mami niya sa aking ina. Tapos nun, nahulog ang loob ko sa kanya. Pero bago ako umalis, nang muli kami magkausap, naintindihan ko na ginanti lang niya ng paglalaro ang aking paghiganti. Gary, You know I've always hated your mother. Mula nung bata ka pa, wala siyang tinanim sa isip mo kundi yung galit sa ama mo. Ngayon ito ang punga. hindi mo pa sinasagot ang tanong ko. Patatanggap mo bang bata? Ewan ko. It's true, gusto ko magkaanak sa'yo. Pero natural, yung sa akin, ako ang ama. Kung gusto mong sagot ko, huwag ngayon. Di ko pa alam. Magulo. Ready ng kare-kare. Wow, Mare, ang bango ng kare-kare mo. Alam mo, nagluluto rin ako ng ganito sa States. Bago nga mga Amerikano kong roommates eh. Pero mas masarap to. Recipe ng lola ko, walang peanut butter. Aya? Sinangag na bigas na pinagtyagang dikdikin ng favorite roommate ko. Yan ang partnership ng dalawang taong nagmamahalan. Kayong dalawa, hindi ba bago umalis si Wendy na pag-usapan nyo na tungkol sa kasal? O di, ngayon ay tuloy na yan.
on, what's wrong? Eh, relax lang oh. Wala namang kinalaman na ating problema sa ating pagmamahalan ah. Come on, let's relax for a few days. Mawawala din yan. Malalaman natin kung anong dapat natin gawin. Okay? Bakit? I'm sorry. Kasi, nahihiya ako sa'yo eh. Napakarumi ng pakiramdam ko sa aking ginawa. Nangyari na yun. Kung sabihin ko sa'yo, one time nagkayayaan ng barkada eh. We ended up in a massage parlor. Eh, natural, nangyari sa amin lahat ng masahista. Ano? Masahista? Ano nangyari sa taste mo? Itong beses, dumaan ako sa isang party. Eh, yung kaibigan ko, nag-away sila ng boyfriend niya. So ako na lang nagatid. Eh, pareho kami nakainom. So we ended up in a hotel. Sinong kaibigan? Si Glenda? Si Mimi? Ah, alam ko na. Si Nancy, no? Dahil matagal ko na napapansin yung babaeng yan, flirt ng flirt sa'yo. Eh, hindi naman importante kung sino eh. Ang sinasabi ko Alexis! sa'yo. Guilty ako ng guilty sa sarili ko. Yung pala, patas lang tayo. Bakit? Masisisi mo ba ako? Eh, magkalayo tayo eh. Natural, matukso. Ang hindi ko lang masiguro, kung matatanggap ko yung batang yan. Kagaya niyan, palaki na ng palaki ang tiyan mo. Eh, gusto mo lagi ako nandiyan sa tabi mo hanggang makapanganak ka. Eh, alam ko naman din sa akin yan Eh, eh. anong gusto mong gawin ko? Ipatanggal? Wala akong sinasabing ganyan. Ang sinasabi ko, just give me a million time para pag-isipan kung dapat kong gawin. Pero for the meantime, huwag mo naman akong jitahin. Maluloko ako sa'yo. Ah, ganon. Gusto mo tuloy ang ligaya mo? Na parang walang problema. Ganon ba? Eh, paano kung pagkatapos mo mag-isip? At saka mo sabihin sa akin na, Wendy, ayoko na. Hindi ko na kaya. Split na tayo. Anong labas ko nun, ha? Ha? Buntis na. Napaglaruan pa. Wendy, ba't naman palaging ganyan iniisip mo? Alam mo naman, kahit anong maging desisyon natin, di naman kita iwanan eh. Di tayo magkakaiwalay. Come on, I love you naman eh, you know that. Pero my God, if you don't make love tonight, anong isipin ko? Siyempre, hindi mo na ako mahal, di ba? Halika. Halika. Kailan ka pa bumalik? Paano ka nakauwi na hindi ko nalaman? Sumagot ka. Talagang nahulog ng loob mo sa ama mo, no? Kaya basta ka na lang sumuko. Kakampi mo na siya ngayon, ano? Natupad ko ng gusto niya, inay. Sa laki ng gulo na ginawa ko sa pamilya nila. Si Itay mismo nagpalayag sa akin, alam niyo ba yon? Dapat ka tumigil na ako eh. Pero hindi. Para ko nang naririnig ang boses niyo. At parang tinutulak ako ng inyong utos na, sige pa, guluhin mo pa sila. Huwag mo silang tigilan. Inagawan ko ng nobyo ang kanyang anak. Na iniwan kong halos maloka. Siguro naman, tapos ang obligasyon ko sa inyo. At kung totoo sinasabi niyo na utang ko sa inyo ang aking buhay, bayad na ako. Wasak na ang aking buhay. Ito ako. Buntis sa lalaking kinasangkapan ko para maipagiganti ko kayo. Manganganak ako ng walang ama, inay. At magkapisan man kami ni Gary ngayon. Hindi ko alam kung matatanggap niya ang bata. Hindi ko alam kung gusto niyang isilang ko ito. Pero huwag kayo mag-alala, inay. Pag nagtatrabaho na ako uli, padadalan ko kayo ng tulong buwan-buwan. Alam ko ang tungkulin ng isang anak. At kailangan subaybayan ko kayo sa inyong katandaan. At kung sakaling dumating ang araw na hindi na ako sukat sa loob ninyo, dadalawin ko pa rin kayo, inay. At baka sakaling kasama na ang inyong apo. Sigurado kang
Hindi na magbabago ang iyong isip? Talaga bang buo lang yung pasya? Bueno, sumunod ka sa akin. You ought to be ashamed of yourself, doctor. Wendy. Wendy. Come on. Let's get out of here. Wendy. Come. Wake up naman, oh. Come on. Wendy. Come on. Hey, come on. Oh, come here. Magpahangin muna tayo para magising ka. Next time, huwag kang gagawa ng desisyon hanggat hindi ko nalalaman. Mabuti lang nakontak ako ni Alma eh. Paano kung hindi kita naabutan? I mean, before that doctor could perform his hideous act. Pinapatanggal mo ang bata. Nakapatay ka ng sarili mo, anak. I'm sorry, Gary. Hindi ko na kasi alam ang gagawin ko eh. Nagugula na ako sa sarili ko. Matapos kami mag-usap ng inay, ilang gabi ako hindi nakatulog. Kasi naman eh, after what she did, puro disappointment pang binigay ko sa kanya. It's so unfair. Masyado ko siyang sinaktan. Well, anyway, I've made my decision. Papangat mo yung bata. Bibigay ko ang aking pangalan. At ako ang kikilalanan niyang ama. Napakabuti mo, Gary. Napatawad mo ko. Samantalang si inay eh. Ay, basta huwag ka mag-alala. Pag andyan na ang kanyang apo, dadali natin sa kanya. You'll see. Everything will be alright. Then nagising ka. And then, nagising na. Nasauhan pa. Come on. Let's go home. Hintayin natin sila Ama at Cindy, ha? Yeah. Let's go out and celebrate. Sige. Tara. Hindi. Oh. Alam ko na. Manood muna tayo lahat ng sine, tapos kumain tayo sa labas. O, sige. Teka muna. Oh. Masubuto pa kayo mag-night club na lang tayong dalawa. Ang laki-laki ng tiyan mo, sasayaw ka? Type ko si Leo eh. Sige na. Ay, ikaw, bahala ka. Tara. Tara. Nay, ano po nyo, si Junior? Birthday niya ngayon. Hindi namin kaya malaking party eh. Kaya naisipan namin na Disneyland. Tayo. Lintik na. Sugod na. Walang pasabi. Ngayon na ako makikilala ng apo ko. Hindi naman na ako binigyan ng panahon makapag-ayos. Anong ginagawa niyo dyan at nakatuwa? Pumasok kayo at naiinitan ng bata. Halika pa.
Inay, ang apo niyo nga pala. Ano ka, June? Sige, pakita mong ipin mo sa gala. Tingnan ko nga, tingnan. O, huwag kang iihi. Boy, saan dito bahay nila Wendy? Yan ho. Salamat ah. Wala ka naman. Siguro malimit ka doon sa isang lola mo, no? Tama na. Oh, don't cry. Tama Ano na. ko na magbukas? Tama na, baby. O, tama Oo. na. Inapi kasi. Excuse me, dito ba nakatira si... Tahan na. Tahan na po. Han, may bisita ka. Inay, tanggal mo. Nice to meet you. Siya si Bernard, yung sinasabi kong boyfriend ng stepsister ko sa States. Oh. Siguro madami pa kayong pag-uusapan. Dito lang ako. Oh, bakit? Tahan na. Mahal naman kita eh. Alika, dito na lang tayo sa labas mag-usap, mas malamig dito eh. Kumusta naman sila doon? Matagal na kami hindi nagkikita eh. Pagkalis mo, pinuntahan ko si Kathy. Pero ayaw niya makapag-usap. Ayaw niya makapagkita. Biglang-bigla lumipat siya sa New York. Nagtrabaho siya sa isang department store. After about a month, nabalita ko kung pag-live-in siya sa isang Amerikano. Ako naman, nakakilala sa Meksikana. Nagpakasal kami. Then, mga alam mo, hindi siya nagbubuntis. Nagpatingin kami sa doktor. Baog pala siya. Mula noon, naging magulo na ang pagsasama namin. Lalo na malaman namin hindi kami magkakanak. Away dito, away doon. Hanggang sa maisipan namin mag-file na lang ng divorce. Okay sa kanya, okay din sa akin. Doon nga kita naalalang puntahan. Wala naman akong malay na may asawa ka na. Di ko alam na. Okay. Oh, ilalagay natin yung candle mo, ha? Candle. Oh. One candle for 1 year old. Oy. Yeah, that's... Sarap. Isang taon ngayon ang anak mo? 1 year ago was March 1980, right? And 9 months before that was June 1979? Doon tayo magkasama. Could it be that? Oo. Dugo mo ang bata. Pero si Garing ama, siyang sumagot sa lahat ng gastos, nagbigay ng pangalan, at siyang nag-alaga. Kung hindi niya ako binigyan ng lakas ng loob, na ipatanggal ko sana ang bata at hindi siya napanganak. Tahimik kami ni Gary ngayon. Maligaya ako sa kanya. Alam niya? Ang lahat. Kanina pinakilala kitang boyfriend ng stepsister ko. Alam na niya yun. May tiwala siya sa akin, kaya ako binigyan ng pagkakataon makausap ka. I'm glad nagkita tayo muli ngayon. And I hope, ito na ang huli. Pwede ko bang mahawakan yung bata? Why not? Sure. Han? Gusto daw makilala ng bisita natin ang ating anak? Sure. Come in. Paglaro sa pagsuyo, ngayon ang siyang tumatangis. Akala ko lagi lang, ako ang siyang bumubuhay.
thanks for everything. Inaamin ko sa'yo Okay. sa tunay. Hey, anytime you're in town, why don't you, feel free to drop by? Sure. Thanks again. Ibigin sandali, ngunit iiwan lamang pala.